What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga katunay sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa akin channel. Ayan, salamat din sa mga sumusuporta, sa patuloy na sumusuporta dito sa akin channel mga katunay. So tuloy-tuloy sana tayo. At syempre, meron tayong bibigyan na reaction ngayon. Etong balitang to ay nagmula kay Pinas Balita TV. Ayan wag na natin pagtagalin at sabay-sabay nating panoorin ang laman ng video ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post, The Public Report Digital. And syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits kay General Macanas, The General's Viewpoints. Syempre supportahan natin yan si Idol General Macanas. Ipagpatuloy natin mga katunay. Payag ito ng isang loyalist. Ayan. Si Ronnie Reyes. Sabi niya, si First Lady Lisa Marcos ang magiging pinakamahusay na Pangulo sa 2028. Lo. Si F. Elisa magiging mahusay na Pangulo sa 2028. Are you serious? Hindi, ako nagtatanong lang, no? Parang kung sino man yun, yung nagsabi ng ganun. Are you serious? Hindi ako makapaniwala, no? Tuloy natin. Tingnan. Payag ng suporta si Ronnie Reyes kay First Lady Lisa Araneta Marcos matapos niyang sabihin sa isang social media post na naniniwala siyang maaari itong maging mahusay na Pangulo kung sakalit tumakbo sa halalan sa 2020. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Reyes, First Lady Lisa Marcos magiging pinakamahusay Pangulo sa 2028 dahil sa kanyang kabutihan. Mark my word. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi na siya? Paano nila nasabi? Di ba? Paano nila nasabi na si F. Elisa ang pwedeng maging magaling na Pangulo dahil sa mabait? Lahat naman ng tao pwedeng mabait pagkaharap ng kamera. Kasi ang pinag-uusapan dito, sino ba talaga ang dapat nating ibotong Pangulo? Diba? Yung tao na nakikita natin lagi sa camera, na laging ngumingiti. Minsan pa nga parang hindi nakangiti, ba? Parang ang nagiging basihan kasi natin dito, yung nakikita natin sa camera. Bakit hindi natin tignan yung kahit walang camera? Doon natin malalaman lahat ng tunay na tao Minsan nga, dapat nga parang parang mag-detective ka Sundan mo siya, parang gano'n. Parang gano'n na ba? Makita lang natin na nakangiti. No? Nakangiti na parang kahit nakangiti, galit pa rin, okay na. Diba? Yun ba nagiging basihan natin? Paano yun masasabing mabait? Siguro sa inyo mabait. O, hindi natin alam. Baka tunay na mabait talagang mabait. Pero ako sa tingin ko, kung sa pagkapangulo, siguro pagtiyagaan ko na lang si Leni Robredo. Halimbawa, si BP Sara may impeach na wag naman sana, no? Ayaw natin yan. Kung hindi na makakatakbo si BP Sara, pagtiyagaan ko na lang si Leni. Totoo yun. Totoo yun, mga katunay. Kaysa yan. Diba? No more. Ang naturang payag ay personal na opinion ni Reyes at hindi kumakatawan sa anumang opisyal na anunsyo o Personal na opinion niya no? Personal na opinion ng isang taong sip-sip. impormasyon hinggil sa posibleng pagtakbo ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkapangulo. Ako hindi ko naman kinokontra yung pagtakbo ni F. Elisa. Siyempre, respeto na lang. Pero para sa akin kasi, wala sa kanya yung kapasidad na pagiging presidente. Hindi ko nakikita sa kanya. Hindi ko naman natin siya nakitang nanungkulan ng kahit na ano. Kung meron man, paki-comment na lang mga katunay. Pero sa totoo lang, parang kay Cory, di ba? Hindi naman politika, hindi naman siya tumatakbong namatay lang si Ninoy, tapos binoto siya kasi housewife lang si Cory, di ba? Tapos kapag si BBM, matapos na ang kanyang termino, papalit si Lisa, parang Cory? Tsaka Ninoy. Iba kasi yung may alam pa rin Iba pa rin yung may karanasan. Diba? Iba yung may karanasan kaysa walang karanasan. Si BP Sara, kita mo naman batak na batak yan.
Di ba? Alam na alam niya kung ano yung gagawin niya. Alam na alam niya dahil ilang beses siyang nanunungkulan. Mula mababa hanggang mataas. Ito ba, ano ba, subok na ba yan? Saan ba nasubukan yan? Lagi lang kasama ni Bibi, laging kasama na gano'n. Kailangan ba? Ganun lang? Kaya nga lagayan na sinasabi ko kanina eh. Kontento na ba tayo sa nakikita natin sa camera na nakangiti? Kontento na ba tayo sa nakikita natin na, uy, tumutulong sa harap ng camera? Hindi ba natin pwedeng alamin na kapag walang nakaharap na camera, doon natin makita kung sino talaga, kung sino talaga siya? Di ba? At para sa akin, yung karanasan, no, mahina, hindi pa yan. Talagang, kung sa karanasan lang, talagang, wala. Hindi pwede. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula kay First Lady Lisa Araneta Marcos na nagsasaad ng intensyon niyang tumakbo sa 2028 presidential election. Okay. Parang pangalawang basis ko na itong makabasa ng post. I think last year, meron na naman akong isang post na nabasa ganyan din. Hinihikayat nila ang First Lady Lisa Araneta Marcos na tumakbo pagkapangulo. So, ano sa tingin nyo? Kasi ang kandidato ng administrasyon John Vic. sa pagka-presidente sa 2028 sa ngayon, wala pang klaro. Isa lang ang lumalabas na pangalan, John Vic. si Secretary John Vic Remulla lang, na sabi niya gusto niyang tumakbo kung i-endorse siya ng Pangulong Marcos Jr. Kasi sa totoo lang, no, magsalita mat hindi ang administrasyon, nag-ano yan, nangangamba na yan kung sino yung pwede nilang itulak sa susunod na eleksyon. Kasi talagang wala silang makita talaga na pwede nilang itulak yung malakas. Na pwedeng makatalo kay Sara Duterte. Huwag na natin isama si Sara Duterte. Yung pwedeng makatalo kay Leni. Kasi si Ontiveros, huwag na natin tindihin yan. Di ba? Alam naman natin, hindi naman mananalo yan. Kumbaga, sige, ilagay na natin si BP. Yung talagang makakatapat. Kaso nga lang, wala silang makita. Kaya talaga question mark sa kanila. Ngayon, kung si John Vic Remulla ang itutulak nila dyan, si John Vic kasi sa totoo lang, kahit ano ang gawin ni John Vic na pagpapabango ng pangalan sa lahat ng mga tao. Kasi para ngayon ito yung oras ng pagpapabango ng pangalan ni Remulla, ni John Vic. Kasi nga, konti na lang, mag-e-eleksyon na. Kaso nga lang, ang nagiging problema, meron pa rin mga sabit-sabit na kinaaayawan sa kanya ng mga tao. Meron pa rin siyang nailalabas na di nagugustuhan ng mga tao, yung mga kilos na John Vic. 'Di ba? So parang hindi pa rin pwedeng umangat Talagang underdog si John Vic dito, talagang hindi kaya. Hindi lang underdog na pinaka-underdog sa pinakamababa. Hihirapin si John Vic dito. Kumbaga himala na lang ang magpapanalo kay John Vic. Ngayon, kung si F.A. Lisa ang patatakbuhin nila, baka kasi kay Leni pa lang mahirapan na si First Lady. Oo, totoo yan. Baka kay, pa lang, kay Robredo pa lang. Oo. Lalong-lalo na, wala nang BP, Sara, BBM, effect. Diba? Kasi sa totoo lang, kaya naman talaga lumakas si BBM. Para sa akin, opinion ko, nung eleksyon ng 2022, dahil kay Sara Duterte. At dahil syempre maraming pabor kay PRRD. Kumbaga respeto na lang kay PRRD kaya binoto si BBM. 'Di ba? Yung mga DDS, maraming DDS ang sumuporta kay BBM dahil nandiyan si BP Sara. Pero ngayon wala na Kaya mas maganda nga ito Dito natin malalaman kung talagang totoo yung sinasabi nila na malakas sila BBM at mahina si BP Sara. Kapag wala ba si BP Sara sa administrasyon, kapag tumakbo o may itinulak ang administrasyon na kandidato sa 2028, malakas pa kaya? O si BP Sara, wala na si BBM, si BP Sara kaya pag tumakbong presidente, malakas pa kaya? Dito natin malalaman, yun ang gusto kong malaman. Kaya ako naiinis ako sa mga taong gustong mag-impeach kay BP Sara. 'Di ba? Bakit hindi na lang natin alamin? Diba? Ba't hindi na lang natin hintayin yung eleksyon? Kasi lagi namang sinasabi ng mga kumakampi sa administrasyon na mahina si Sara Duterte. Hindi mananalo si Sara Duterte, hindi siya magiging presidente. Kumpiyansa na pala kayo na ganun ang mangyayari, bakit gustong-gusto nyo pa na ma-impeach si Sara Duterte? Pwede nyo naman siyang pagbigyan, tapusin na lang yung termino niya. Diba? Ilang taon na lang yan, tapos na pagiging vice president niya.
Ba't si BBM napapagtyagaan nyo? Di ba? Ganun lang yan eh. Hindi naman lahat kasi ng mga nandiyan, mga politiko, hindi porket mataas ang posisyon mo, malinis ka na. Minsan pa nga sa matataas na posisyon, nandiyan yung pinakadumi. Wala naman tayo inaano ha. Pero sinasabi ko lang dito, bakit hindi nyo nalang hayaang matapos? Kung totoo talaga yung ako curious ako talaga sa sinasabi nila na mahina si Sara Duterte, malakas si BBM, at ang nagpanalo kay Sara Duterte is mga loyalista si BBM. Doon ako curious. Kaya gusto ko talaga magkaroon ng eleksyon at lumaban si Sara Duterte sa pagiging presidente. Ngayon kung si FL Lisa itutulak nila para tumakbong presidente, magandang laban yan. Diba? Siyempre, asawa ni PBBM yan. Dito natin malalaman kung talagang marami pang sumusuporta sa mga Marcos. Lalo na kay PBBM. Ilabas na natin si Senator Amy kasi iba ang pananaw ni Senator Amy. Ano daw siya? Qualified daw siya. Yung kung mga posisyon niya, governor, DILG secretary, makes him an experienced candidate to become a president. And, sige, sana nga siya ang endorse ng Pangulo. Kaya lang, sa mga surveys, napakahina naman ang mga ratings ni Secretary John B. Cremulya. Karamihan mga surveys na kukuha niya is wala pa siyang 1% na rating. May pinakamataas lang, kalimutan ko na anong survey yun. Naka 3% lang siya. So, sa tingin ko, yung winnability ni Secretary John B. Cremulya is malabo. Kapag mga ganun ang resulta ng survey mo, wala na, pahinga ka na lang. Kasi magsasayang ka lang ng pagod eh. Magsasayang ka lang ng pagod. Okay lang sana kung mga 20%. Diba? Medyo may laban ka niyan. Pwede ka magpakapagod. Baka sabihin nila, ba't naman yung ibang tumatakbo ng vice o kulela, tapos biglang tumataas ang boto pagdating ng eleksyon. Pero yung ganun kasi, mga 0%, mga 0.4, 3%, wala na yun. Hindi na magkakaroon ng himalayon. Pero na kung dadayain, may himalayon. Pwera na lang, tsaka ang pwera na lang, kung 25% ka, 20% yun, medyo may habol yun. Baka dun tatalab yung salita na pwede kang biglang makahabol kapag eleksyon. Pero yung mga ganun kababa, malabo na yun, naku. Magsasayang ka lang ng pagod, pera, tsaka pa. Kaya ano ang alternate candidate ng administrasyon? Pwede ba si First Lady Lisa Araneta Marcos? Pwede naman. Qualified naman siya. Sabi na lang. Abogado eh. Diba, karamihan sa ating politiko, pag natapos ang termino ng husband na politiko, usually ang pumapalit yung wife. Pwede, to me, it will be a good development kung ang kandidato ng Marcos administration ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. Para mag-face off sila ni Vice President Sara Duterte. O, sabihin na Hindi lang si Sara Duterte makaka-face off niyan. No, baka maaari si Lenny kasi sigurado kukulitin nila eh. Yung mga dilawan, kukulitin nila si Lenny. Kakamping. Wala na rin silang ibang pambato kundi yan lang si Lenny lang eh. Nagsisurvey na nga ngayon sa mga kalsada, di ba? Lenny o BP Sara. Di ba? Tatlo yan. Di ba? Pero para sa akin, mukhang hihirapin talaga si FL. Tatlong babae ang maglalaban. Sa Dilawan, Risa Ontiveros. Marcos Camp, Naku, sinasama pa natin. Wala na yan. Araneta Marcos. And then sa Duterte, PDP Laban o Hugpong Pagbabago, BP Sara. May pang-apat pa akong kikitang grupo, yung Makabayan. Nasubukan na nilang nag-field ng kandidato nila noong 2022 in the person of Yodi Di Guzman. And I'm sure, sa tingin ko, ngayong 2028, susubukan ulit nila put up ng kandidato nila. So, ang pinakamababang number of presidential candidates is 4. Expected pa maraming mga independent. Hindi natin mamalayan. Baka bigla si Rafi Tulfo kakandidato. Ang tingin ko lang, kaya umaayaw si Asa pa siya, no? Rafi Tulfo kasi nakita niya kung gaano kalakas si BP Sara as a candidate. Lakas talaga. Kaya lang, example lang ito granting na makonvict si BP Sara. Ayun, pag nakonvict si BP Sara, dadami ang kandidato sa 2028 presidential election. Malabo yan. Parang sigurista sila. So, kasi talagang maraming magsisiguro niyan eh.
No? Parang hinihintay na lang dito nila yung impeachment ni VP Sara kung makukonvict siya. Saka sila magagawa ng desisyon dyan sa pagiging presidente. Sa ngayon kasi, hindi pa pwede. Gaya nga sinabi ni General Macanas, kahit ako nakikita ko, malakas si Sara Duterte sa mga surveys, kahit saan, malakas siya. Mahihirapan sila dyan. Sa kandidatura kung sakali man si First Lady Liza Araneta Marcos, ito na yung tunay na labanan ng three female Babae, candidates. Risa, Lisa, and Sara. So, pag ganyan ang labanan sa 2020, wala na. Kahit hindi na mangampanya si BP Sara, I tell you, kung yan ang makakalaban. Sino lang ang mga malalakas na makakalaban ni BP Sara? Wala, si Lady lang. Wala akong nakikita Si Lady ngayon. lang. Meron ding nagsuggest, si Senator Lacson daw. Ako? Kasi Senator Lacson, hindi nga nanalo kay BBM. Wala na rin. Sirang-sira Wala na rin na si yan, Senator wala na, Lacson sa wala akin. na. Noong una, yes. Ako nga, noong 2022, kung sakaling ma-disqualify si BBM noong 2022, ang gusto kong botohan na presidente si Lacson. Eh, buti But na lang, ngayon, General, hindi mo sirang-sira binoto ngayon. Di ba, hindi mo na binoto. rin si Lacson Hindi mo na po. dahil sa ginawa niya sa Blue Ribbon Committee chairmanship nung hinawakan niya na spekulasyon ang paniniwala ng marami is kino-cover upan niya ang mga mastermind kaya wala na. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun, binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.